Tara mga tol at mag-ride papuntang Lake Mapanepe. Sa Pampanga namin yan. Laban pa rin. So nagpahinga muna kami sa may Laiyak, sa may 7-Eleven. Pinaidip ko muna yung partner ko kasi sobrang inaantok ko sa dyan. Tsaka pinagpahinga na rin namin yung motor kasi sobrang bibigat na mga dala namin. Ayan na nga, nasa Olongapo na rin kami niyan. Ayan yung Rotonda. So sa part na yun, kakanan kami, papuntang Subic. Ayan na nga, nasa Subic na rin kami. Medyo maaga-aga yung dating namin dyan kasi hindi naman ma-traffic. Castillejos na nga rin. So ito mga tol, ito yung tinatawag nilang tulay na bakal. Actually, makitid siya. At ingat kayo dito mga tol kasi maraming speed bumps. Iwasan niyo magpatakbo na mabilis. At kung may fear of heights man kayo, iwasan niyo na nang tumingin sa baba kasi nakakalula lang din talaga siya. At of course, aralay lang din sa mga paa niyo. At pabuti na rin dyan, magpalit na kayo ng tsinelas. Kuha rin niyo ng mga sapatos niyo. Kasi pagdating doon, sa ulahan may mga sapa kayong tatawirin. Ito na nga mga tol, Lahar Gaming. So ito na yung pinaka-challenging at mas exciting na part sa adventure na to. So tips ko lang dito mga tol, bago kayo lumusong dyan, ay dun pala sa tulay na bakal, medyo bawasan nyo na mahahangin yung mga gulong nyo. Para maging lapat na lapat yung gulong nyo sa dadaanan nyo. At iwasan nyo na lang din mapatakbo na mabilis dyan. Dapat mabagal lang. At kung maaari, tukod-tukod nyo lang din mga paa nyo habang nagpapatakbo kayo. Kasi may mga part dyan na yung lahar o yung buhangin ay makakapal. At may possible na madudulas talaga yung mga gulo nyo. Kahit nga ako, aminado ako. Madulas talaga siya. Kaya dapat, alalay talaga sa pagtakbo. Sa part naman to mga tol, dapat kanan kayo dyan. Kaso ng part na yan, nag-i-insist yung partner ko na dapat daw kumaliwa kami. Kasi may napanood daw siya na kumaliwa. So ngayon kumaliwa ako, pinagbigyan ko na lang din yung request niya. Para hindi magalit. Pero naiinis at nagtatawa na lang din ako sa part na yan. Pero hinabaan ko lang din pasensya ko kasi yun yung mas kailangan natin eh. Mahaba yung pasensya. Pero sa part na yan, naminto na ako. At sinabihan ko siya at pinarealize ko sa kanya na hindi sa lahat ng bagay kay tama siya. Saka, joke lang, wala naman sa kinalaman sa travel yun. Pero sinabi ko lang, as a joke lang. So ngayon bumalik na naman kami. So bumalik kami doon at bumaba kami. Tips lang din doon mga tol. Pababa yun, kaya ingat lang alalay. Iwasan at iwasan yung magpreno sa harap. Kasi may tendency talaga, madudulas yung mga gulo nyo. So ito na nga yung una sa pandadaanan nyo mga tol pag sa tulay na bakal kayo dadaan. Mababaw lang yan mga tol. Kaya kung matataas yung mga motor nyo ay kayang-kaya yan. Pero sa part namin, since mabibigat yung mga dala namin, ay pinababa ko muna yung partner ko. Siyempre nainigurado tayo. Mahirap na pag lumubog yung gulong natin sa kalagitnaan ng tubig. O siyempre, pinasakay ko naman din yung partner ko pagtapos kong tumawid ng tubig. So sa part na to mga tol ay may dalawang daanan dyan, kaliwa, kanan. Pero mahalin sa dalawa dyan ay may sapain dadaanan. Pero mas pinili namin yung kanan kasi mas mababaw yung tubig dito kumpara sa kaliwa. So sa part na rin yan ay pinababa ko ulit yung partner ko. At yan pala mga tol, ito yung huli sa pandadaanan nyo bago kayo makarating sa Lake Mapanrepe. Alalay pa rin talaga, mahirap na. Especially pag mabigat yung mga dala nyo, kung mga tent kayo at mga moto-camping equipment. So sa part na to may dalawang daanan ulit mga tol, kaliwat kanan. Pero mas pinili ko yung phase 2 o kanan. Kasi sa mga napapanood kong video, ay mas maganda. At sa opinion ko lang din, mas maganda nga yung view ng phase 2. So ayan, diretso lang kayo dyan. Tips na din mga tol. Pag nagsimula na kayo maglahar gaming, pagkatapos yung tuloy na bakal, ay one way lang talaga siya. Kaya minsan may makasalubong kayo ng mga motor na may sidecar, at kadalasan sa mga yan ay mga tour guide. So dapat magbigay daan lang. Siyempre, respeto pa rin. Diretso-diretso lang kayo yan mga tol at makakarating din kayo sa Lake Mapanuepe. So tips na din talaga, mas mahina manood muna kayo ng mga video o mga moto-camping or motovlogging video na papunta sa Lake Mapanuepe. Lagi kasi nung naitulong sa akin. And dahil doon, mas naalaman ko at mas naging prepare ako kung ano yung magiging
atake ko pag pupunta ako sa Lake Mapanrepe. So diretso-diretso lang ngayon mga tol at makakarating din kayo. Buuhan niyo lang mahaloob niyo. Kasi walang GPS yan, walang signal. Kumbaga, adventure na adventure talaga. At kung natatakot man kayo, pwede naman kayong kumuha ng mga tour guide para mas mapabilis at mas maging safe yung pagpunta niyo sa Lake Mapanrepe. So andito na nga kami sa Lake Mapanrepe sa may phase 2. O diba, sobrang worth it ng pagod niyo. Kaya tara na mga tol at mag-ride papuntang Lake Mapanrepe. Good luck sa mga biyahe niyo. Ingat lagi. At kondisyon niya rin mga motor niyo. Yun yung kailangan. Good luck!